Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating daily vlog. Patuloy tayo sa pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos about Born for a New Focus. So kahapon po tayo ay nag-aral na ang focus po ay importante lalo na sa buhay ng isang Kristiyano na kung saan kailangan natin i-focus ang ating buhay, ang ating pananampalataya kay Hesus Kristo. But the thing is, ang reality po, nagkaroon tayo ng self-centered focus. Saan po nanggaling yung self-centered focus? Yan po ay dulot ng kasalanan po ng unang tao sa lupa po, si Eva at si Adan. So, doon po nag-start yung independence, the word independence natin para sa sarili, at nagkaroon tayong self-centered focus. So, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng new focus, which is the Christ. So, siya po yung dapat natin tinitingnan. Kasi kung marami tayong tinitingnan, distracted tayo, hindi tayo magkakaroon po ng iisang tinitingnan lamang. So nagkakaroon po ng kaguluhan po yan. Parang blurry po ang ating pong nakikita sa buhay po natin. Kaya kanya-kanyang direction po ang tao. Pero pag meron tayong isang focus lamang, ano yung ating pinupunteriya, ay sigurado po, makakapunta po tayo doon at magagawa po natin yung dapat natin gawin. So ngayon, ang sabi nga po dito, the old focus, ang bunga po niyan ay death, kamatayan po. The central focus of our old life was ourselves. Everything was not only for us in our thinking, but it also by us, our own strength, ability, things and accomplish. So ito po yung I, me, myself po. Ako, pamilya ko, yung kapwa ko, sarili ko, basta yung puro ako, I, me, myself po. So, trying to please God in our own ability, in our own strength, ay hindi po yan tinatanggap ng Lord. Alam po ni Lord yon kung ano po yung laman ng puso natin. So, kaya po naglabas si Lord nung panahon ni Moses ng law. Yan. The purpose of the law during the time of Moses, ito po ay isang covenant po yan na kung saan from heaven, nagsalita po ang Lord at binigay po kay Moses yung mga batas na yan. Makikita niyo po yan sa Old Testament. Napakarami po yan. So itong law na to, isang guidance po yan. Itong mga batas na to, hindi po yan para i-condemn ang tao sa mga kasalanan nila. Hindi po yon. Ang purpose ng law is for guidance na makasunod tayo doon sa tamang alituntunin. So it was to reveal that you and I could not keep even the lowest expression of His righteousness. Yan po minsan ang pinapakita rin ng batas na kung saan sa kahinaan po natin nakakagawa tayo ng lagi ng mali at dahil nga po doon, kailangan nating sundin yung pamantayan ng Panginoon. Pero nangyayari nga po ay hindi ganun. At madalas po, failure ang tao. So ito po ay katulad ng isang kwento sa isang salamin na kung saan, ano ba ang purpose ng salamin? Bakit ba naimbento ang salamin? Hindi po yan para lang makita lang natin yung sarili natin. Pero, pagpunta natin sa salamin, makikita mo yung itsura mo doon. Yan. So, ano pang nakita mo yung itsura mo doon? So, ano ba yung gusto mo mangyari doon sa itsura mo pag humarap ka sa salamin? Normally, pag humarap ka sa salamin, pag nakita mo yung sarili mo, at meron kang, let's say, meron kang something sa mata, muta, di ba, tatanggalin mo yan. May dumi ka sa mukha, tatanggalin mo yan. Normal po yan. Okay, yan po ang purpose ng salamin para makita mo yung sarili mo. At medyo mga gulo-gulo ang buhok mo, ang purpose din yan para magsuklay ka. So ayusin mo yung sarili mo, di ba? But the thing is, madalas ang mga Kristiyano, ang batas o ang mga tao po, pag may batas, binabaliwala nila ang batas. Sabi ko nga po kanina, ang batas po ay parang salamin. So, ganun po ang ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya ng batas para maging salamin. Kaso hindi intention ng tao magbago. So, yung pagbabago, parang humarap ka sa salamin, nakita mo madumi mukha mo, gulo-gulo buhok mo, hindi mo kasi intention na mag-ayos. Kaya nung nakita mo sarili mo, ay, okay lang yan. That's okay. So, life must go on. So, ganun din po nangyari yan. Hindi po nagkaroon ng change ang isang tao pag humarap tayo sa salamin. So, ganun din, pag humarap ka sa batas ng Diyos, sa Biblia, ay hindi rin tayo nagbabago because we don't want to do anything doon sa buhay po natin. So, ang Panginoong Hesus na mismo ang nagpakita kung paano tayo magkakaroon ng pagbabago. So, bumaba siya rito at sabi niya hindi para baguhin ang mga batas ng Diyos o ng Ama doon sa Moses Law. Kung hindi, para ito'y patunayan na kaya palang gawin ng isang tao ang pagsunod sa batas ni Moses.
So, ano po ba ang dapat natin gawin? So, focus muna tayo doon sa sinasabi ng Lord. Focus on God daily. So, God-enabling grace is constantly available to every believer. So, last time po, meron akong tinuro sa inyo, it is about grace. It is about God's grace. So, kailangan tayong mambuhay sa circle o sa presence ng grasya ng Diyos. So, ngayon, ang kailangan po natin maging constant po doon at tapos kailangan natin ng salita ng Diyos. It is our faith and trust in Him that every day that releases it. Yung trust natin, yung grace ng Lord, yung po yung nagsicycle doon sa buhay natin. Parang hangin po yan. Parang tubig. Hindi tayo mabubuhay ng walang hangin. Hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. So yung grace and Word of God, it is our need sa ating pong buhay. Romans 8:3-4. Sabi dito, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. Mahina, kasi nga hindi makasunod. So God did what was the law could not do. He sent His own Son in the body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sin. So, in short, dahil nga hindi tayo makasunod sa utos ng Diyos, yung pamantayan ng Panginoon, yung batas, pinadala na lang niya ang kanyang kaisa-isa o bugtong na anak na si Jesucristo para sabi nga po dito, para magkaroon tayo ng kalayaan because sinacrifice niya yung life niya para sa ating mga kasalanan. So, Christian life is not hocus-pocus. Paano ba tayo magkakaroon ng tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya o bilang isang mabuting tao? Kailangan tayo ay lumapit doon, kaya nga ang focus natin si Christ. Kasi nga po, kung gagawin na naman natin yung pagsunod kung ano-anong susundin natin at hindi si Kristo ang ating titignan lamang, magkakaroon na naman tayo ng gulo-gulo. Hindi tayo magkakaroon ng pang-unawa sa isa't isa at hindi natin maaabot ang pamantayan ng Diyos. So, kailangan si Kristo lang po. Ano ba ang sinasabi ni Kristo? Ano ba ang ginawa ni Kristo? So, si Kristo yung ating example. So, Christian life is not hocus-pocus. Hindi yung bahala na, hindi yung siguro pwede na to, or baka bukas okay na. Di ba? Hindi po ganoon. So, success in all about focus. Hindi lamang po success in our Christian life, but all aspect of our life, kailangan meron tayong focus kung ano yung gusto natin, just like yung sinabi ko nga po sa salamin. Nakita natin ang sarili natin, pero ano ba yung gusto mo doon sa sarili mo nung nakita mo yung sarili mo sa salamin? So your vision is what you focus on. Vision is what you see. Yan, kagaya ng binanggit ko sa salamin. Focus a camera on a flower and shoot. So focus mo yung flower and shoot, your vision must be a picture of what you choose to focus. It is your choice, mga kasama, kung ano yung gusto mong i-focus, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kung ano yung gusto mong sundin, di ba? So, kailangan makita mo yung gagawin mo. Kailangan alam mo yung ginagawa mo. So, you will not experience success in life if you focus on anything other than the source of life. You cannot experience the true success of life. Marami na po akong nakita. Ancient days na rin po. Hindi na nga nila nadala ang kanilang mga wealth. Doon nung time na sila ay namatay, nandun na nga po sa kanilang mga tomb, yung kanilang kayamanan, pero hindi nila nadala. So, walang nadadala po kung hindi yung ating buhay din lamang. Sabi nga sa Job, pinanganak tayong hubot-hubad, aalis din po tayo dito sa mundong to ng hubot-hubad. So in short, lahat po tayo, yung success natin, true success in life is the source of life, which is Jesus Christ. Yan po yung pinaka-success natin. Because yan lamang po ang madadala natin sa kabilang buhay. Amen. Hallelujah. So, sabi nga ni Paul dito sa Philippians 3:13-14, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So kinalimutan na niya yung dati niya. Ano pa ba yung dati niya? Siya po ay isang Pariseo, talagang aral tungkol po sa salita ng Diyos at alam niya ang mga batas ni Moses. At siya ngayon, sabi niya dito, nagre-reach siya
forward to the things which is ahead. Ano ba yung ahead niya? I press on the goal for the prize upward call of God in Christ Jesus. Yung calling niya kay Lord, yung pagkakatawag niya kay Lord, yun yung kanyang pinupush, yun yung goal niya ngayon, maabot yung pamantayan ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa buhay niya. So sana mga kasama at mga kapatid, ganyan din po ang naisin natin bilang mga tagasunod ng Panginoon at magkaroon po tayo ng isang focus lamang, ang paglingkuran ng Diyos, ang mahalin ng Diyos, 'di ba? Kung ano yung inutos ni Jesus, yun lamang ang ating gawin. So muli natapos na po ang aking oras po sa araw na ito. And I pray na patuloy po tayo na magsumubaybay dahil meron pa po tayo mga series pa po nitong regarding sa focus. Paano ba natin i-establish yung purpose natin? Paano ba natin i-establish yung focus natin? At dito po tuturuan po tayo ng Panginoon na ma-redirect yung ating focus po. So manalangin po tayo. Salamat po Ama sa mga tinuturo niyo po sa amin. Salamat po Lord God dahil si Kristo ang focus ng buhay po namin. Siya ang success ng buhay po namin, Lord. Kaya po Lord, tulungan niyo po ang lahat ng sumusubaybay. Tulungan niyo po ang lahat na nanonood. At tunay nga Panginoon na sila ay magkaroon ng bagong pananaw na hindi lamang po yung sarili, hindi lamang po yung buhay dito sa mundong to ang dapat naming ginagalawan. Kung hindi mag-concentrate kami kung ano yung may eternal value, Panginoon. Kaya po Lord, thank you so much for this word that you have given us. Encourage everyone, O Lord God, who listens and view this video, Lord God. In Jesus' name, Lord. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita tayo muli bukas para po sa susunod na series po nito.